Una sa lahat ay gusto kitang batiin ng isang magandang gabi at sa inyong mga listeners. Na-encourage ako na sumulat sa inyo dahil na rin po sa mga napapakinggan kong storya ng pag-ibig sa Papa Dudut Stories. Isa sa mga storyang tinampok ninyo ang nagpaalala tuloy sa akin ng aking best friend na si Emerson. Siya ang aking childhood friend at noong nasa elementary pa lamang ako, nakilala ko si Emerson. Anak siya ng kaibigan ng aking ina na taga-probinsya at nagbabakasyon sa Maynila tuwing summer. Sa una naming encounter ay medyo may pagkamahiyain siya. Kagaya ko, ako yung tipong kapag hindi mo kinakausap ay hindi rin nagsasalita. Pero aaminin ko na love at first sight ako noong makita ko siya. May itsura naman kasi siya at halos lahat ng mga kaibigan ko na babae ay may crush sa kanya. Mabait kasi siya at magiliw magsalita at higit sa lahat ay mabango. Papadudot lumipas ang mga araw ay nagkapalagayan na rin kami ng loob. Sumasali na siya sa tambayan namin ng aking mga kaibigan tuwing gabi. At minsan nga na kami lang dalawa ang nasa tambayan ay nakapag-usap kami ng seryoso. Sinabi niya sa akin na matagal na pala niya akong gusto. Naiilang lamang siya sa iba naming kaibigan at kinakabahan sa aking magiging reaksyon dahil first time daw niya na manligaw ng babae. Ako naman dala na rin ng kabataan ay umamin rin na may pagtingin din sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na ligawan niya rin ako ng formal sa aming bahay. At ginawa naman niya at ang nakakatuwa pa dito ay kasama pa ang kanyang mama noong unang beses na dumalaw siya sa amin. Papadudot, naging katatawanan tuloy ang nangyari dahil inasar kami ng mga kapatid ko at kapatid niya, pati na rin ang iba pa naming kaibigan. Pero kahit na ganoon ay nagpatuloy pa rin sa panliligaw sa akin si Emerson. Hanggang sa isang araw. "O Emerson, nagulat naman ako sa iyo." "Oo, naririto si Ate Lady. Halika, pumasok ka." Narinig kong wika ng kapatid kong si Shane at ang inaasar pa nito ang manliligaw ko. Nagpasalamat naman si Emerson at pinaupo siya ng kapatid ko sa may sofa. "In fairness hindi mo nakasama ang airmats mo." Natatawa nitong wika. "Teka, tatawagin ko lang si ate ha. Ate Lady, Ate Lady. Si Emerson narito. Manliligaw na naman pero magugulat ka. Hindi na niya kasama ang airmats niya." Pang-aasar pa nito. Napahagik-hik ako nang marinig ko yun mula sa aking kwarto. Hindi naman ako makapunta kaagad sa sala para i-entertain si Emerson kasi nagpapaganda pa ako ng mga sandaling yon. Ayoko naman kasing humarap na mukhang bruha sa manliligaw ko, Papadudot. Pagkatapos ay naghari ang tawanan sa sala sa pagitan ni Emerson at Shane. At nang masatisfied na ako sa aking itsura ay mabilis akong bumaba para i-entertain ang aking bisita. "Hoy Shane, inaasar mo naman niyang si Emerson. Wala ka na namang magawa no?" Natatawa kong saway sa aking kapatid. "Ano ba ate? Natatawa pa rin kasi ako eh. Hindi ako makaget over ng isang linggo nang pumunta yang si Emerson kasama ang kanyang airmats na 24/7 na to the rescue sa anak." Ang sabi nito pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. "Sige, iwanan ko na kayo ng manliligaw mong mamas boy ha." Pang-aasar pa niya sa amin. "Hala sige layas, doon ka na sa kwarto mo. Huwag mo na kaming iistorbohin ni Emerson dito." Natatawa ako habang tinataboy paakyat ang kapatid ko. "Pagpasensya mo na si Shane ha Emerson, ang baling ko sa aking manliligaw." "Huwag ka mag-alala, sanay na ako dyan kay Shane." Natatawa niyang wika sa akin. "Kasi ba naman manliligaw ka lang sa akin, kasama mo pa ang airmats mo. Naloka talaga ako sa iyo nung isang linggo. Parang siya yung nanliligaw nun hindi ikaw." Dagdag ko naman. Siyempre kinakabahan ako noon lady. At saka alam mo namang first time ko manligaw sa babae kaya nagpatulong ako sa
airmats ko. Nahihiyang pag-amin ni Emerson sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi niya. Hindi nga, first time mo manligaw sa babae? Tumango siya bilang tugon. Oo, hindi ko ba nasabi sa'yo? Sa edad kong ito, wala pa akong nagiging girlfriend kasi nga mahihain ako. Samantala'y nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si Shane. Yun pala'y nakadungaw siya sa hagdanan. Talaga Emerson? Wala ka pang nagiging girlfriend? So it means virgin ka pa? Kaloka ha? Pang-aasar pa nito. Aba, nakikinig ka pa sa usapan namin, chismosa ka talaga Shane. Hala, pasok sa kwarto. Sige, isusumbong talaga kita kay tatay pag uwi niya, saway ko sa aking kapatid. Pero nagpatuloy pa sa pang-aasar ang kapatid ko. Virgin at 25, 1 in a million lang ang mga lalaking katulad niya. Naku ating, naka-jackpot ka kay Emerson. Hala, pasok sa kwarto bruhang to. Saway ko ulit sa makulit na si Shane. Natawa lamang si Emerson sa aming dalawa ng kapatid ko. Hayaan mo na yung kapatid mo lady. Actually natutuwa ako sa kanya. Naku, pagpasensyahan mo lang yung kapatid ko. Anyway, mabalik tayo. Ayos lang naman sa akin na manligaw ka sa akin na kasama ang airmats mo. Gusto ko nga yun eh. At least, nagkakilala na kami. At saka mukhang naka-vibes naman namin ang isa't isa, ang wika ko. Oo nga eh, gustong gusto ka nga ng airmats ko. Nga pala, sinabi mo sa akin na ligawan kita ng formal sa bahay mo. Ang alam kong formal na ligawan kasama pati ang mga parents natin. Paliwanag pa niya. Pamamanhikan na yun Emerson, yung tipong nagpaplano ng magpakasal. Sa kaso naman natin nanliligaw ka lang kaya hindi pa kailangan sa eksena ang mga magulang natin. Pagkorekta ko naman. Ako lady, munti ko nang makalimutan. Ito palang present ko sa iyo. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang isang bouquet ng bulaklak at 2 boxes ng chocolates. Salamat Emerson ha. Balik ko naman sa kanya. Lady, gusto ko lang na malaman mo na sincere ako sa panliligaw sa iyo. Seryoso ako sa iyo kasi ikaw lang ang nagpapaandar nitong puso ko. Matagal ko nang nararamdamang espesyal ka sa akin simula pa lang nung una kitang makilala. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ito. Sana lady, hayaan mong patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Ang sabi niya sa akin na bagamat cheesy ay sincero naman siya, kaya kinikilig na rin ako. Naniniwala naman ako sa iyo Emerson. Nararamdaman ko naman na seryoso ka sa akin at nagpapasalamat ako dun, ang sabi ko. So ano na? Sasagutin mo na ba ako? Nahihiya niyang tanong sa akin. Oo, sinasagot na kita. Tayo na. Tugon ko sa kanya. Siyempre natuwa ng husto si Emerson sa naging sagot ko sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi siya makapaniwala na meron na siyang girlfriend. Talaga? Naku lady, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Pakis nga, ang sabi pa niya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya sa gusto niya at nakaisang halik ako sa kanya sa pisngi. Anyway Emerson, sasabihin ko na sa iyo ng maaga. Ayos lang ba sa iyo ang long distance relationship? Kasi malapit na ang pasukan. Doon ako sa Maynila mag-aaral ng college. Medyo wala tayong physical contact. Ayos lang ba yun sa iyo? Seryosong tanong ko sa kanya. Walang problema sa akin lady. Marunong ako maghintay at saka hindi naman ako mainipin. Paggarantiya naman niya sa akin. Papadudot nagkaroon kami ng long distance relationship ni Emerson. Dahil dito ako sa Maynila nag-aaral samantalang siya ay sa probinsya nila. Wala pa akong cellphone noon kaya sa mga love letters kami nagkakausap. Sa tuwing umuwi ang mama niya dito sa Maynila ay may sulat siyang padala at ganon din ako. Sa pag-uwi ng mama niya sa probinsya ay nagpapadala din ako ng mga sulat para sa kanya. Papadudot tuwing sasapit naman ng summer ay pumupunta siya ng Maynila para magkita kami.
Doon ay madalas niya akong bigyan ng mga regalo at madalas din kaming mamasyal sa labas. Almost perfect na ang relasyon namin kaya marami ang naiinggit sa amin. Pero Papa Dudut, hindi maiwasan talaga sa isang relasyon ang mga pagsubok. Marami kasi akong naririnig sa kanya na may ibang mga naling kay Emerson pero hindi ako nagpatalo sa sinasabi ng ibang tao at sa mga kapatid ko kasi naniniwala ako na mahal ako ni Emerson at hindi niya ako lolokohin. Tiniis ko yon lalo na kapag sumasapit ng Valentine's at wala na akong natatanggap na mga flowers at chocolates. Iniisip ko na lamang na baka busy lamang siya sa studies niya. May konting kirot pero kinakaya ko naman. Pero hindi rin nagtagal ang aming relasyon dahil isang gabi. Emerson, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang nanlalamig ka na sa akin? May problema ka ba? Sabihin mo naman sa akin oh. Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala lady. Tipid na sagot niya sa akin. Anong wala Emerson? Hindi ito normal. May something wrong sa'yo. Ano ba yun? Kasi napapansin ko na sa'yo na parang wala ka ng time para sa akin. Hindi mo na sinasagot yung mga love letters na pinapadala ko sa'yo sa tulong ng mama mo. Hindi mo na rin sinasagot yung mga tawag ko sa'yo tapos nung Valentine's Day, hindi mo man lang ako binigyan ng flowers at chocolates. Ano, busy lang ba sa studies mo? Kaya nakakalimutan mo talaga o ayaw mo na sa akin? Masinsinang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Parang nag-aalinlangan pa siyang sabihin sa akin ang totoo. Ano ba yun ha? Insist ko sa kanya. I'm sorry pero gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Bigla na lamang niyang sinabi sa akin. Nanlumo ako at halos mawarak ang aking kalooban nang marinig ko yon mula sa kanya, Papa Dudut. Ano Emerson naman eh. Huwag mo naman gawin sa akin to. Kung kailan kita minahal ng todo saka mo sasabihin sa akin na gusto mo na makipaghiwalay. Maawa ka naman sa akin Emerson. Ayaw ko rin sanang gawin ito pero ayaw kong isakripisyo ang panghabang buhay na kaligayahan natin. Minahal naman kita kaso may isang babae akong namit na mas mahal ko sa iyo, pagpapatuloy pa niya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan niya. Emerson, bakit mo ba ako ginaganito? Tanong ko sa kanya. Ayaw kong saktan ka hanggat maaari pero intindihin mo naman sana ako. Pakiusap niya sa akin. Pero ako, bakit hindi mo rin ako intindihin? At saka sino yung bago mong girlfriend ha? May hinanakit na tanong niya sa akin. Schoolmate ko siya. Laika ang pangalan niya. Nahihiyang sagot niya. Sumagi tuloy sa isipan ko yung mga araw na may nasasagap akong chismis tungkol sa boyfriend ko. Tama pala yung mga narinig kong chismis kung ganon. Na may kinakalokohan ka ng ibang babae. Hindi pa ako noon naniniwala kasi buo ang kumpiyansa ko noon na mahal mo ko. Yun pala, nagkamali ako Emerson. Ang sama-sama mo. Alam mo ba na parang sasabog na itong dibdib ko dahil sa ginawa mo? Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto kitang saktan pero hindi ko magawa kasi nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Halos mag-hysterical na talaga ako dahil sa sobrang panlulumo. Pwede pa naman tayong maging magkaibigan lady. Ipagpatuloy natin yun. Suhestyon niya sa akin. Na hindi ko nagustuhan. Sa palagay mo Emerson, ganun lang kadali yun? Hindi. Gusto kita bilang boyfriend hindi bilang kaibigan. Ang sabi ko sa kanya. Wala na ba talagang pag-asa itong relasyon natin? Hindi ko alam. Ang sabi ni Emerson. Hindi ko masasabi kung wala nang pag-asa magkabalikan tayo lady. Kung sakaling magalit ka man sa akin wala akong magagawa doon. Naunawaan naman kita at ipagdarasal ko na lamang sa Diyos na sana'y maging okay ka. Sa puntong yon ay na-realize kong hindi na mababago pa ang desisyon ng boyfriend ko. Kaya isang desisyon na rin ang ginawa ko. Huwag kang mag-alala Emerson, hindi ako galit sa'yo. Binubulong kasi ng puso ko na patawarin kita.
Mahal kita, Emerson, pero hindi kita pipigilan sa paghahanap mo ng sarili mong kaligayahan. Masakit man sa akin pero kailangan kitang i-give up kasi ayaw ko namang ipilit ang sarili ko sa iyo. Kung saan ka maligaya, Emerson, doon ako. Sosuportahan kita at pinapalaya na kita, ang sabi ko pa sa kanya. Alam mo, Papa Dudut, noong gabing yon ay kahit na labis ang pagmamahal ko sa kanya ay pinalaya ko siya. Hindi ako nagpakita ng pagkalungkot at lalong hindi ako umiyak sa harapan niya habang kami ay magkausap. Sinabi ko na lamang sa kanya na okay lang kahit na masakit. Wala naman akong magagawa at ayaw kong ipilit ang sarili ko sa kanya. Pero Papa Dudut, umuwi ako noon na mag-isa. Masikip ang dibdib na parang sasabog. Gusto kong sumigaw pero wala akong magawa, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na kami nag-usap kahit minsan at kung magkita man kami sa mga okasyon ay parang normal lang. Pero deep inside in my heart ay may kirot kasi mahal ko pa rin siya. Lalo na kapag nakikita ko na maligaya siyang kapiling ang girlfriend niya. Ngunit isang araw ay laking gulat ko nang minsang mag-cruise ulit ang landas namin ni Emerson. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo kaso palagi ako nauunahan ng takot. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ulit ako o hindi na. Kasi lady, na-realize ko sa sarili ko na mas mahal pala kita kesa kay Laika. Revelasyon niya sa akin. At paano naman ang girlfriend mo? Hinihiwalayan mo na ba siya? Curious kong tanong sa kanya. Hindi pa. Kami pa rin ni Laika hanggang sa ngayon. Nahihiya niyang sagot. Hindi ko naman maitago ang inis sa sinabing yon ng ex-boyfriend ko. Ganoon pala bakit sasabihin mo sa akin na mas mahal mo ako kesa sa babaeng yon? Hindi ko mahiwalayan si Laika. May sakit kasi siya sa puso. Bukod doon nag-iisa lamang siya sa pamilya niya. Alam mo ba? Tinangka ko ng hiwalayan noon si Laika kaso pinagbantaan ako ng uncle niya na papatayin niya ako kung sakaling hiwalayan ko ang pamangkin niya. Si Laika naman nagbanta sa akin na magpapakamatay siya kapag hiniwalayan ko siya. Ang kwento niya sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako sigurado kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Pinasok mo yan, Emerson. Panindigan mo ang wika ko. Hindi, lady. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang sa ngayon. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko sa iyo noon. Lady, sana mapatawad mo ko, ang sabi ni Emerson na umiiyak na ng mga sandaling yon. Huminga naman ako ng malalim at muling bumaling kay Emerson. Hindi na ako galit sa iyo, Emerson. Matagal na kitang pinatawad. Mahinang wika ko dahil aaminin ko na kahit ganon ang sinapit ng aming relasyon ay mahal ko pa rin ang lalaking yon. Pwede naman tayong magsimula ulit, lady. Handa kitang mahalin. Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin dahil tutol na ako sa gusto niyang mangyari. I'm sorry, Emerson, pero ayaw kong pumasok sa gulo. Ayaw kong agawin kita kay Laika at saka alam mo namang hindi na pwede maging tayo kasi nga naka-reserve ka na sa ibang babae. Katwiran ko. Pero lady, please naman. Alam ko at nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Halos magmakaawang wika niya sa akin. Ayaw kong gumulo pa ang sitwasyon. Ayaw kong may mangyaring masama kay Laika nang dahil sa ating dalawa. Hindi kaya ng konsensya ko, Emerson. Paliwanag ko sa kanya. At paano naman ang nararamdaman natin sa isa't isa? Isasakripisyo na lang ba natin ito para sa kanila? Tanong niya sa akin. Oo, kasi yun ang tama. I'm sorry, Emerson, pero buo na ang desisyon ko. Hanggang friends na lang muna tayo. Yon ang naging final decision ko ng mga sandaling yon. Papa Dudut, sobra akong nagulat sa mga binalita sa akin ni Emerson. Pero dahil sa ayaw kong masaktan ay minabuti ko makipagkaibigan na lamang kay Emerson. Although mahal ko pa rin siya ay hindi ko siya magawang sagutin ulit kasi nasa dibdib ko pa ang takot na baka iwanan niya ako sa ere tulad ng ginawa niya sa akin noon.
Ayaw ko nang masaktan pa, Papa Dudut. Samantala alam kong nasaktan din si Emerson sa sinabi kong hanggang magkaibigan na lamang muna kami. Pero at the same time ay alam kong nauunawaan niya ako. Alam ko na ito ang best option para magsimula ulit kaming dalawa. At tinayaan na lamang ang tadhana na gumawa ng paraan para muli kaming magmahalan. Papa Dudut, kinimkim ko ang lahat ng mga nararamdaman ko kay Emerson. Bukod kasi sa ayaw kong masaktan ay may iba na rin kasi ako mga priority sa buhay. Gusto ko kasing matupad ang pangarap ko. Kaya mas minabuti ko na lamang muna na maging magkaibigan kami ni Emerson. Hanggang isang araw ay muli kaming nagkita ng aking kaibigan. Kumusta na kayo ni Laika? Seryosong tanong ko sa kanya. Nag-usap kami kahapon ni Laika at sinabi ko ulit sa kanya na gusto ko makipaghiwalay sa kanya. Nag-away kami at nagbanta na naman siya na kapag hiniwalayan ko siya, magpapakamatay siya. Napahinga lamang ako ng malalim sa mga narinig ko. Ganoon ba? Ikaw, kumusta ka na? Wala bang nanliligaw sa iyo doon sa opisinang pinagtatrabahuhan mo? Agad naman akong sumagot sa tanong niya. Eto, ayos naman ako. Marami nga lang akong paperworks na tinatapos. Tungkol naman sa loob ng opisina, oo. May mga nanliligaw nga sa akin pero wala yun sa akin. Concentrated muna ako sa career ko. Lady, mahal mo pa ba ako? Bigla na lamang niyang tanong sa akin. Oo, mahal kita kaso bilang kaibigan lang, sagot ko. Aaminin kong mahal ko si Emerson ng higit pa sa isang kaibigan, Papa Dudut. Pero kailangan kong magtimpe at pigilan ang sarili ko dahil ayoko makasira ng relasyon. Nagsisinungaling ka. Nakikita ko sa mga mata mo na mahal mo pa rin ako. Nanunubok niyang kontra sa sinabi ko. Inaamin ko naman, Emerson, na mahal pa rin kita kaya nga ako nasasaktan sa tuwing nakikita kitang kasama yung girlfriend mo . Pero anong magagawa ko? Hanggang dito lang talaga tayo. Pag-amin ko. Lady, magtana na tayo. Magpakalayo-layo na tayo, magsama na tayo. Total naman ay nagmamahalan tayong pareho. Bigla niyang suhestyon sa akin. I'm sorry pero hindi ko gagawin yan. Ayaw kong magpakamatay ang girlfriend mo nang dahil lang sa akin. At saka bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yan? Bakit ngayon mo lang ako pinaglalaban? Sana, Emerson, noon mo pa ginawa yan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong ipaglaban ka, lady. Sana naman nahiyaan mo ko. Hindi ko siya pinatapos magsalita dahil alam kong wala rin namang patutunguhan ang pagmamahala namin. Hindi ako makakasama sa iyo. Bakit? Una, ayaw ko pang mag-asawa. Hindi pa ako handa sa responsibilidad at saka marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto kong magkaroon ng mataas na posisyon sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Gusto kong iahon sa hirap ang pamilya ko. Marami akong gustong patunayan sa sarili ko at hindi ko magagawa yon kung sasama ako sa iyo. Paliwanag ko. So sinasabi mo sa akin na hadlang ako sa buhay mo, ganoon ba? Tila nasasaktan si Emerson sa aking sinabi. Hindi naman sa ganoon pero sana intindihin mo naman ako. Sana noon pa natin ginawa ito. Noon kasi ikaw lang ang priority ko sa buhay pero simula nung iniwanan mo ko, dumami na ang priorities ko. Patawarin mo ako, Emerson. May tamang panahon para dyan, katwiran ko sa kanya. At sa huli ay nag-sink in at naintindihan naman yon ng kaibigan ko. Papa Dudut, lumipas sa mga araw at nalaman ko dito na rin pala sa Maynila nagwo-work si Emerson. Minsan pa nga ay nagkakasabay pa kami pero ako pilit ako na umiiwas. Siguro ay dahil ayaw ko nang maramdaman ng sakit. Pero kahit na anong iwas ko sa kanya sa tuwing kailangan ko ng tulong, siya ang unang taong nandyan para sa akin. Minsan kapag nahihirapan akong sumakay pa uwi ay biglang madadaanan niya ako at aalokin na sumabay na sa kanya. Sa tuwing may lakad at gimmick ang barkada at tipsy na ako ay siya pa rin ang naghahatid sa akin.
Feeling nga ng ibang tao ay kami ulit pero sinasabi naman niya na best friends lamang kami. Iniisip ko na lang na siguro ay muwabawi lamang siya sa panahon na hindi niya nagawa noon sa akin noong kami pa. Papadudot pilit ko mang ibalik ang nakaraan, alam ko na hindi na pwede kasi nakareserve na ang taong mahal ko sa ibang babae. Ngunit isang gabi, isang balita ang natanggap ko na siyang nagpagimbal ng todo sa akin. Tumawag sa akin ng nanay ni Emerson para ibalita sa akin ang isang nakakagimbal na balita na siyang nagpanginig sa buong katawan ko. Lady, si Emerson, narinig kong umiiyak na boses ng mama ng kaibigan ko. Agad naman ako nag-worry at tumaas ang balahibo ko sa katawan. Tita, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari kay Emerson? Tanong ko. Si Emerson nahulog siya sa building kanina habang nagkakabit ng signal device. Dead on arrival siya sa ospital. Gargal na wika ng mama ni Emerson. Papadudot nanginig ako ng mga sandaling yon at matagal na hindi nakapagsalita. Tapos ay nagpa siya akong puntahan ng burol ng aking kaibigan. Nung makita ng dalawang mata ko ang malamig na bangkay ni Emerson ay doon na tumulo ang mga luha ko at nanlumo ako sa mga nakita ko. Papadudot sobra akong nasaktan kasi ang taong matagal kong minahal ay wala na. Kung kailan naging close kami ulit sa isa't isa ay nawala pa siya. At ang kinakasama pa ng loob ko ay hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko pa rin siya. At nang dumating ang araw ng libing ni Emerson ay halos mawalan ako ng lakas, papadudot. Sising-sisi ako kasi hindi ko man lang naipakita at naiparamdam sa kanya na mahal ko siya. Pagkatapos ng libing ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Pinapanalangin ko na sana'y magpakita sa akin ang kaluluwa ni Emerson para masabi ko sa kanya ang lahat ng hindi ko nasabi. Hanggang sa isang araw ay muli akong pumunta sa puntod ni Emerson. Ate Lady, huwag ka nang umiyak. Tanggapin na lang natin na wala na si Emerson. Naiiyak na wika ni Shane sa akin. Shane, nakukonsensya ako. Nireject ko kasi noon yung pagmamahal sa akin ni Emerson. Bakit ganun? Kung kailan siya nawala ay sa ako nalaman sa sarili ko na sobrang mahal ko siya. Pagtatapat ko. Inagod naman ng kapatid ko ang aking likuran. Tahan na ate, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Emerson. Kung maibabalik lang sana ang panahon, ay ipapakita at ipaparamdam ko sa kanya na importante siya sa akin. Wika ko na may halong panghihinayang. Huwag ka nang umiyak ate, please. Nasaan man ngayon si Emerson, tiyak na malulungkot yon kapag nakita kanyang umiiyak. Huwag ka nang mag-alala ate at mahal na mahal ka rin ni Emerson. Sabi pa ng kapatid ko sa akin. Napatingin naman ako sa kanya na siyang pagyakap naman sa akin ng aking kapatid. Ate, tahan na, ang sabi pa niya ulit sa akin. Alam ko na mawala man ang pisikal na katawan ni Emerson dito sa lupa. Naniniwala ako na narito lang siya sa tabi natin at binabantayan ka. Kaya huwag kang malungkot. Alam ko na masaya na siya sa piling ng Diyos, ang sabi pa sa akin ng aking kapatid. Samantala ilang araw akong nagluksa pagkaraang mailibing si Emerson. Hindi ako kumain at hindi makatulog dahil palagi akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang mga masasayang araw namin. Hanggang isang gabi ay nagparamdam si Emerson sa aking panaginip na siyang hindi ko makakalimutan. Huwag ka nang umiyak mahal ko. Nasasaktan kasi ako kapag nakikita kitang umiiyak. Malungkot na wika ni Emerson sa akin. Emerson, kahit alam kong patay ka na pero masaya ako ngayon kasi kasama kita. Parang buhay na buhay ka. Ngumiti naman siya sa akin at nagsalita. Mahal ko, talagang buhay ako. Diyan sa puso mo. Kahit nawala na ako sa lupa ay mananatili akong buhay at handang maging protector mo habang nabubuhay ka. Pangako hindi kita iiwanan. Mamahalin kita ng wagas at ipagdarasal kita na sana ay maging masaya ka sa buhay mo. Pangako pa niya sa akin. Hindi mo maiwasan sa akin ng umiyak kasi biglaan ang pagkawala mo.
Hindi ko man lang nasabi sa iyo na mahal kita higit pa sa pagiging kaibigan. Sana'y patawarin mo ako kung hindi ako sumasama sa iyo na magtana noon. Ngayon ko lang na-realize na mas mahalaga ka kaysa sa mga pangarap ko. Pag-amin ko sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay nalaman ko na mahal mo pa rin pala ako. Ang wika niya sa akin. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Emerson. Kahit na hindi man ikaw ang nilaan ng Diyos para sa akin, naging masaya ako sa piling mo. Sa kaunting panahong pagsasama natin, natutunan ko kung paanong umibig ng wagas. Emerson, hindi kita makakalimutan, ang sabi ko sa kanya. Sa puntong yon ay hinawakan niya ang aking kamay. Hindi rin kita makakalimutan, lady. Dadaling ko ang alaalang yon saan man ako magpunta. Pahayag niya sa akin. Alam ko at darating ang panahon at mamamatay din ako. Kapag dumating ang panahon na yon, sana'y gusto ko ikaw ang unang sasalubong sa akin. Ipangako mo yan sa akin, ha? Naiiyak kong wika sa kanya. Oo, lady, pangako, mahal na mahal kita. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi bago tumungo sa liwanag. At doon ay nagising na ako sa aking panaginip. Papadudot masakit sa akin ang pagkawala ni Emerson. Kahit nasa trabaho ako ay wala akong ginawa kundi ang umiyak. Inintindi naman ako ng mga ka-office mates ko at boss ko, hinayaan lamang nila ako. Tumagal yon ng ilang buwan at di naglaon ay unti-unti rin ako nakapag-move on. Papadudot, hindi ko man lang nasabi kay Emerson na mahal ko siya at masaya ako na naging parte siya ng buhay ko. Hindi siya mawawala dito sa aking puso at ang mga masasayang alaala na naiwan niya. Emerson, kung nasaan ka man ngayon, maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Kahit na hindi man ikaw ang nilaan ng Diyos para sa akin, ay masaya ako na sa kaunting panahong ibinigay ka ng Diyos sa akin para maging protector ko. At maraming salamat kasi tinuruan mo ako kung paano umibig ng wagas. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Sana'y mapili po ninyo itong i-upload sa inyong YouTube channel. God bless sa buong staff ng Papa Dudut Stories. More power. Lubos na gumagalang, lady. Nakakalungkot naman na malaman na napakaagang lumisan ni Emerson sa mundong ito. Pero lady, huwag mong sisihin ang iyong sarili kung hindi kayo nagkasama sa mga nalalabing araw niya sa mundo. Tama lang ang ginawa mo na mas pinili mong maging magkaibigan na lamang kayo kesa magkabalikan. May sabit pa si Emerson noong mga panahong yon at siguradong malaking problema ang inyong kakaharapin kung sinunod ninyo ang puso ninyo. Siguro yun lamang ang nakatadhana sa inyong dalawa at kailangan ninyong tanggapin yon. At huwag kang mabuhay sa regrets. Hanggat humihinga ka, lady, ay samantalhin mo ang pagkakataong dumarating sa iyo. Live your life to the fullest. At hindi ko inaalis sa iyo na i-treasure mo ang mga masasayang memories ninyo ni Emerson. Pero kailangan mong mag-move on. Huwag mong gawing hadlang ang mga memories mo kay Emerson para mag-move forward ka sa iyong buhay. I'm sure ay hindi rin gugustuhin ni Emerson na makita kang malungkot. Anyway, maraming salamat sa iyo, lady, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless and take care always. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories.